Hello sa inyo mga kapatid. Kukontinue lang ulit natin yung pinag-usap natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Tapos na tayo sa love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. Ang sunod po ay it is not proud. Ayan. So, pag inisip mo mabuti, medyo parang magkamukha yung meaning ng boasting tsaka ng being proud, di ba? Pero in reality, actually mauuna yung pagiging proud, di ba? Yung boastfulness, yun lang yung, kumbaga, gusto mo na lang i-release sa sobrang gusto mong papurihan yung sarili mo. Di ba? Pero, actually, pag inisip mo mabuti, paano yung pag sinasabi mo, I'm proud of you. Proud of you, kapatid. Di ba? Parang inisip mo, masama ba yun? Eh, di mo parang sinasabi ko lang naman na parang I'm so happy that you're like this, you're like that. Well, there's two types of being proud, di ba? Yung una, syempre, yung kanina, example natin na very healthy, na masaya ka for others. I'm very proud of you, like mga magulang, di ba? Na yung anak nila, graduate or anything. Di ba? Masaya, maganda, mabuti for other people. The negative one is sa'yo lang nakatapat, ikaw lang yung magaling, ikaw lang mabuti, ikaw lang ganito. Kasama dyan actually yung pagiging self-righteous. Sobrang dami mo nang alam sa salita ng Diyos. Sobrang marami ka ng ministry, di ba? Nag-serve sa Lord, like and nagpipray. Hindi mo napapansin, na-realize na may nagki-creep up na may, kumbaga, umakyat na pride sa'yo. And then you don't see anymore that you are here, di ba? Na it's all about the grace of God. It is not by works. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Diyos. So, ayun, which is actually sobrang habang pangit niya because that's one of the reason kung bakit nagkakaroon ng church hurt. Baka yung mga tao ang focus nila it's, no, no, no. Ako sinusunod ko yung Lord, ba't ikaw hindi mo sinusunod, ha? Ha? Dapat ganito gagawin mo. Kapatid, we need to be humble. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Kasi sabi sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ayun, di ba? Pag nakita mo, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Isa siyang Diyos nga naman pag inisip mo, di ba? Sabi dun sa verse. Being in the very nature, God, hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya kasi pwede naman nga siyang bumaba, tapos kasama yung mga anghel, tapos tinutukan ka, o kaya isip mo, kung may baril yung mga anghel, di ba? Hindi ka susunod kay Jesus, ha? Ha? Hindi ka, no. Di ba, parang terrorista. Hindi niya kailangan yun. He wants to conquer you with His love. Kaya, kapatid, yung mga nagawa ka in the past, feeling mo hindi ka worthy sa Lord, diba? Wala ka ng kwenta, wala nang pag-asa para sa'yo, that God should just find someone better, di ba? Good, di ba? Na hindi gumagawa ng mali, perfect na, di ba? Na lagi naman sumusunod sa Kanya. Kapatid kong ikaw yun, hindi nyo hinahanap Diyos, hindi yung works ang hinahanap ng Diyos. Kailangan lang niya yung puso mo. Come to God with a humble heart. Because God said, di ba? God opposes the proud, but gives grace to the humble. Lumapit ka ngayon sa Kanya, the humble heart, masusumpungan mo siya, kapatid. Have a blessed day.